kababayan. Ako yung apila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan nyo kami dito sa aming pagkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato, kundi para sa lahat ng Pilipino na ito na may gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin. Thank you very much. Maraming salamat, Senator Bato. Kababayan ko, trust in God. Kaya po, To trust in the Lord our God. 30,000 po ang nanonood sa atin, 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin, mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon. Aarestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila pilit na akong dadalhin sa Dahig. Surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chip in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila kahit na wala pang klarong warrant of arrest. Dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahad. Secret po, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I have said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then pag-usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa Dahig for rendition. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementar kasama ang mga NBI. So, ganito na bang ating gobyerno? Mga kaibigan, mga kababayan, napakasama po sa nangyari. Ako'y binoto ng 20 million na Pilipino para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nagipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado. Asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo, hindi namin personal, pero trabaho lang ito. Trabahoin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil ibang usapan na ito. Sobra na. Sobra na mga kaibigan. Hindi na ito tama. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, please help us preserve the sovereignty of this country. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto, na sa ngayon ay binabaliwala na nila,
Talagang hindi na sila nagrespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Okay na ako. Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon ng ganitong klaseng bansa. Magtutulungan po tayo mga kababayan. Ako'y umapila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan nyo kami dito sa aming magkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato, kundi para sa lahat ng Pilipino na ito. Na may gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin. Thank you very much. Maraming salamat, Senator. Palakpakan natin mga kababayan ang ating magiting na bayani na si Senator Bato de la Rosa. Grabe mga kababayan, hindi po nagtagumpay ang ginagawang kidnapping nitong ni Trililing at itong bangag na Marcos Jr. Dahil hindi po yan magagawa ni Trililing mga kababayan kung hindi po yan may utos or may basbas ni Marcos Jr. or ni Bangag ayon sa kanyang ate. Sapagkat ano ang kayang karapatan? Hindi naman po siya trabahante ng ICC, hindi naman po siya pulis, at hindi rin po siya sundalo, hindi rin siya abogado, hindi rin po siya NBI. Wala po siyang karapatan. Ito pa talaga si Trililing mga kababayan. May Trililing talaga sa utak no? Biruin mo, pupunta dyan, magsusugod. Kidnapping talaga ang gustong gawin. Sa bagay, katulad ng kanyang kasama dyan, yung isang nag-witness dyan, kidnap for ransom din ang kaso ng gagong yun, di ba, si Madriaga. So talagang mga kriminal po ito mga kababayan. Mabuti na lamang po at nagtagumpay at humahanga po ako dito kay Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Maedad na ito, kung tutusin, senior citizen na yata si Senator Bato. Pero kahapon, napansin naman natin, napanood natin, di ba, na makatakbo si Senator Bato, parang bata pa, ano ho? At nakapiglas talaga siya. Hindi siya nahabol nitong mga NBI na gustong mangidnap sa kanya. Grabe, itong ating gobyerno ganito na po kahudas. Traidor po sa sarili nating bayan. Kung tutusin talaga, dapat sila na itong dapat ang pinapatapon sa ibang bansa kasi doon po sila sa ibang bansa na babagay, hindi po sa ating bansa. Good news pa rin mga kababayan dahil nakaligtas, nakatakas, at yan nga ngayon, magkakaroon na po ng unti-unting liwanag ang ating hinahanap patungkol nga po dito sa madilim na ginawa nitong Marcos Bangag Administration. Dito nga po sa pangurakot, pagnanakaw, pandarambong dito sa flood control mga projects na mga ghosts. Ngayon mga kababayan, eto na, sabi nga ng Senator Bato, suportahan nyo kami dito. Yes, so, Senator Bato, ako mamaya pagkatapos siguro ng birada, pupunta na rin ako dyan. At tayo mga kababayan, kung may pagkakataon kayo pupunta ng Senado, punta na po tayo para makita po nila na marami po ang taong bayan na nakikiisa at hindi po sang-ayon sa ginagawa nilang paglabag ng batas. Mga kababayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon at iba't ibang mga detalye pa. Ngunit bago yan, papasalamat po muna ako sa mga bagong bisita natin, mga tuloy-tuloy na marami po tayong bagong dumarating na mga bagong mukha, bagong viewers. Thank you. At paki-like na rin po at paki-share, paki-subscribe na rin po ang ating channel. Yan, road to 500,000 or 300,000 tayo mga kababayan, 280,000 na tayo. Baka naman, nanonood ka na lindangan, ho? Sige, ito pong detalye. So, yan si Senator Bato ngayon, safe na. At ang isa sa pinakamagandang nagawa ni Senator Bato dito mga kababayan ay ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Sapagkat ito pong si Lacson at saka itong si Tutasin, talaga naman, ayaw po nilang gawin ang kanilang tungkulin. Ang mag-imbestiga po dito sa mga pandarambong na ginawa nitong kanilang mga katrabaho. Ito mga kababayan, ano po talaga ang nangyari dyan at ang katraidoran ni Tutasin mga kababayan, makikita po natin dito. Panoorin po muna natin itong video na ito. Sa loob ng Senado, nagkagirian ng mga tauhan ng NBI laban sa Senate Sergeant at Arms. Meron pang halos mahimatay habang sa labas ng Duterte. At live po mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, marami pa bang tao dyan? Protect Senator Bato de la Rosa Porcos. Senate. Bok, sa katunayan nga, padami ng padami. Yung mga nagtutungo dito
sa labas ng Senado ng mga supporters ng ni VP Sara pati na rin ni Senator Bato de la Rosa para nga ipakita yung kanilang pagsuporta. May kinalaman nga dito sa nakabimbing na arrest warrant ng ICC para kay Senator Bato. Pagkagat nga ng dilim, nagsimula na magdatingan yung mga supporters na yan. Yung iba nga galing pa sa malalayong lugar at ang bitbit nila kanina ay watawat at megaphone at ang pangunahing reklamo nga nila dyan kanina, Bok, ay yung pagkahain umano ng arrest warrant ng ICC kay Bato. Ang sigaw nila, bakit daw kasama si Antonio Trillanes sa magfa-file gayong hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Gusto rin nila na humarap sa kanila si Trillanes at bukod sa mga protesters ay marami ring mga tauhan ng NBI ang nandito kanina upang bantayan kung ano ang magiging sitwasyon sa loob. Tuwing may dumaraan ng mga sasakyan ay sinisilip nila kung sino yung mga sakay bago tuluyang makaalis. Ganyan rin yung ginagawa ng mga protesters kanina. Sa katunayan nga kanina ay isang Senate car ang nakita nating hinabol nila. Lulan daw ng kotseng iyan si former Senate President Tito Soto pero kinukumpirma pa natin yung detalye na yan. Samantala kanina rin nagkaroon ng girian ng mga Duterte supporters at isang ginang. Sinundan siya ng mga supporters at nagkasagutan pa kung saan inakusahan niya nga daw na may nambato sa kanya. Nagkagirian rin sa pagitan ng NBI at mga tauhan ng Office of Senate Sergeant at Arms or OSAA. Pinipigilan umano ng mga taga-OSAA na umalis ng Senado ang mga taga-NBI. Isang tauhan nga ng OSAA ang dinala sa klinik para bigyan ng medical attention. Dumating rin kanina dito si former Congressman Mike Defensor para ipakita ang pagsuporta kay Senator Bato. Kagaya ng iba ay willing rin daw siyang magpaumaga rito. Pero anya, dahil sa naging pagbabago sa liderato ng Senado, ay mas kumpiyansa na sila sa magiging resulta ng impeachment trial kay VP Sara. Political move lang daw ito ayon sa kanya para mawala ang atensyon ng mga tao sa issue ng flood control scam. Bok, kung makikita nyo nga sa aking likuran, meron ng sasakyan dyan, may pick-up na dyan, may speakers, kung saan nagsasagawa na sila ng programa ngayon. Kanina, pinilit nila na maipasok talaga dito yan sa kabila ng paghaharang ng mga miyembro ng PNP at nagtagumpay nga silang may abante yan dito. Kaya't ngayon, nagsisimula na yung kanilang programa kung saan iba't ibang mga miyembro or supporters nila ang nagbibigay ng pahayag bilang pagsuporta nga kay Senator Bato de la Rosa. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Bok. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Ayan po mga kababayan, at yun ka, ang girian nga po ito, nakita natin kanina, yung isang membro po ng security ng Senado. Ito po ang itsura niya ngayon mga kababayan, no? Ito po ang nangyari sa kanya. Ito po yata ang nambugbog, breaking news, tukoy na, nahuli kam pa, tauhan ni Matibag na nambugbog ng security personnel ng Senado, pinasasampahan ng kaso. Ayan po mga kababayan, nako po si Matibag, tibag dito si Matibag mga kababayan. Nakipaganohan talaga si Matibag dyan. Ito pa si Matibag, oh. Alam mo po mga nagrarally na to, matatapang lang sa salita eh. Matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa amin. Yabang mo na. Alam mo po mga nagrarally na to, matatapang lang sa salita eh. Matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa amin. Ang yabang ni Matibag mga kababayan, ano? Matatapang lang sa salita eh. Eh kung ibalik sa'yo yan ang sinasabi mo, ikaw matapang ka lang kasi isa kang NBI director. Paano kung ordinaryo ka lang tao, din matapang ka rin kaya katulad niyang sinasabi mo na yan? Matibag naman, pinasasahuran ka, yung mga sumisigaw dyan, yung mga nagsasalita dyan, taxpayer yan. Isa yan sa mga nagbabayad para mapalamon ka. Gago. Di ba? Matapang lang dahil matapang lang sa Facebook, eh ikaw, matapang ka lang din dahil mayroon kang mayroon kang posisyon eh. Pero pag wala ka ng posisyon, matapang ka rin kaya ganyan? Ha? Oh. Ito po ang mga nangyari mga kababayan niya sa pambubugbog sa Ito po yung mga nangyari dito mga kababayan. Panoorin niyo po ang mga nangyari diyan sa Senado. Bukod diyan sa aksyon, tensyon ng pagkidnap kay Senator Bato de la Rosa, ito pa po. Panoorin niyo po itong ibang video na to. Oh. Ito oh. Pasok na! Ano bang ginagawa sa kanya? Teka muna, teka. May pamilya rin po ako. Teka, pare. Sandali. Sasalit yan sa akin ako. Kalma lang.
Kalma. Sir, pakinggan nyo lang din kami. Kalma. Ano ba gagawin? Lumalabas na yung tropa namin, pinipigilan. Anong violation namin? Walang violate. O yung batayan yung palabasin! Batayan yung palabasin! Huwag na nga, tama na. Ginagawa niya! Tama na. Palabas na eh! Distraction na kami. Palabas eh! Bakit yung iba lumalabas? Sir, ano po nangyari? Sino po yun? Sino po yun, sir? Sino po yung kinalad ka, sir? Pasok na! Ano pong ginagawa sa Ayan kanya? mga kababayan, ayan po ang nangyari dahil nga po sa katrayduran dito ni Tutasin. Ito po mga kababayan ang patunay no, na si Tutasin po ang may gawa nito. Kung bakit nagkaganito po ang Senado at ang MBI. Bakit po mga kababayan? Kasi po itong MBI hindi naman po sila dapat pumapasok dyan. Trespassing nga sila actually, di ba? Dahil ang Senado po ay mayroon po yung independent dyan na ano, mga kababayan. Mayroon nga sila dyan na si Senate Sergeant at Arms eh. Ang problema, itong Senate Sergeant at Arms nila mukhang may basbas kay Tutasin. Kasi ito si Tutasin, kaya naman pala pinapayagan itong MBI na arestuhin itong si Senator Bato para ano, hindi makaboto at hindi po siya matanggal. Kaya lang mga kababayan, mas mabilis pang tumakbo si Senator Bato dito sa mga taga-MBI kaya hindi nahabol. Isa lang po ang magpapakita dito, mga buntog kayo, mga butaig pala kayo. Talo kayo ng Senator Bato. At nakakahanga talaga ang galaw ni Senator Bato, ano? Hindi siya nakuha. Grabe as in, no, mga kababayan. Kung tutusin kung ako lang ha, ako personal ko lang ito. Kung ako lang, yung bodyguard ng Senator Bato dyan, talagang sasakalin ko talaga yung mga MBI dyan. Makikipag-anuhan talaga ako. Hindi, makikipagbalyahan talaga ako mga kababayan. Kasi alam ko naman na nasa tama ako. Nasa tama kaming lugar eh. Wala naman po silang pinakitang warrant. Wala naman po silang pinakitang authority nila. O, anong gagawin nila kay Senator Bato? Na busko, halimbawa lang, no? Ay talagang babalyahin ko talaga yan. Hindi talaga ako papayag bilang isa akong security guard ni Senator Bato. Sa puntong yun, mukhang naiwan din yata na Senator Bato ang kanyang security. Ang bilis ng Senator Bato, di ba? Kaya good job Senator Bato, bagamat may edad na, nakaya mong mapuslitan, matakasan, maunahan ito nga pong mga buntog, mga butaig na mga MBI. Dahil kasi yan mga kababayan, hindi naman po makakapasok yan kung hindi dahil dito. Booking itong katrayduran ni Soto mga kababayan. Sabi nga rito ni Attorney Mark Tolentino, ito yung pinost, May 11, 2016, Senate President Alan S. Peter Cayetano, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa earlier this morning, 700, umaga ito 700, NBI NCR Chief Attorney Dungalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente Soto III. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Sinikrito mga kababayan, ito Tutasin. Ito pong warrant of arrest, hindi daw po inalaw, no? Yung but copies were not allowed to be distributed. Hindi po niya pina-allowed na ipakita po ang warrant, hindi niya pinidistribute. Sinikrito, trinaydo talaga ni Tutasin. Di ba mga kababayan? Ano ibig sabihin? Takot siya kasi mapalitan dahil ang boto ni Senator Bato kahapon, kung hindi po nakaboto, sigurado hindi po mapapalitan si Tutasin. Kaya mga kababayan, ang nangyari, dahil nga po sa bumuto, nakarating po si Senator Bato, ayun, giba si Tuta. May personal view, if reports are true,
that former Senate President Tito Soto gave the green light for the Senate Sergeant at Arms and the NBI to move against Senator Ronald Bato de la Rosa, then this is more than political betrayal. It is an abandonment of institutional loyalty and collegial honor. As a Senate President, is expected to defend the independence and dignity of the Senate, not facilitate that many now see as the political persecution of one of its own members. To allow the halls of the Senate to become a staging ground for the arrest of a sitting senator sends a chilling message that political convenience now outweighs solidarity, due process, and respect for equal branch of government. Yan po ang nangyayari mga kababayan. Maliwanag na pagtataksil, hindi lang po sa institusyon ng Senado, kundi sa taong bayan na rin po itong ginagawa ni Tutasin. Dahil hindi niya po nirespeto, una ang Senado at ang kanyang mga kasamahan at pati po ang taong bayan. Grabe, ganito po nila ginagawa. Binababoy na po nila mga kababayan. Kaya kailangan talaga kumilos na ang taong bayan. Hindi na po ito obrang ganito na lang tayo. Mabuti na lang talaga nagtagumpay si Senator Bato. Paano pa kaya kung hindi nagtagumpay si Senator Bato? Ano na ang mangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan? Sa tingin ninyo, ano na kaya mangyayari sa ating bayan? Panoorin natin itong balitang ito. Nanindigan ng Senado na hindi nila hahayaang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balita. Wait muna, mayroon akong update. Ito na kay Attorney Turion. ICC retains jurisdiction. Mechanism that safeguard human rights and protect against the grave. Teka muna teka lang mga kababayan. Mamaya na yan. Mayroon akong mamaya na yan, hindi ko pa naaral yan. Ito si Attorney Turion mga kababayan. Grave and irreparable injury to my client. Just to set the record straight, sir, given the legal relief you're asking, is it safe to assume that no plans of surrendering or surrendering to ICC authorities itong si Senator de la Rosa? In the first place, we even question the authority of the ICC to still issue the warrant of arrest. So that is why we only recognize one authority. That authority is the Philippine authority. Through the Supreme Court and the adjunct courts. So if a Philippine court issues a warrant of arrest, it's the time that Senator Bato will give in or surrender? If it is a Philippine Supreme Court, we have remedies under the law, and he will perhaps bow to the majesty of that court by perhaps posting bail or other ways by which we can recognize the jurisdiction of the court. Kasi yun ang malinaw, attorney. Kapag ang Philippine court ang mag-issue, Senator Bato will submit. We will submit in accordance with the processes of that court. But what if the ICC arrest warrant was forced through Philippine authorities? Kasi that's an option. Yun ang aming gusto. Yun ang aming stand always. Na ipadaan muna. Kasi meron na tayong extradition laws. If you have studied our pleadings, we actually politely argued that extradition law, extradition procedure promulgated by the Supreme Court should be followed by analogy. Because the intention of the Supreme Court in issuing such rules would be to govern any and all situations where a Filipino citizen would be subjected to extradition proceedings. Although I know na mayroon ding argument on the contrary, pero ang amin lang, i-apply nga by analogy. So kung idaan yun sa proseso akin to an extradition proceeding, we will of course abide. Kasi may mga constitutional law experts na nagsasabi ko that that won't apply to ICC. That will not. Yes, ICC we know that argument. Yes, we know that argument. But precisely if you go to the intention, there are two interpretations of the law. Literal interpretation as well as the, if you interpret it, grave and irreparable injury to my client. Just to set the record straight, sir, given the legal relief you're asking, is it... Ayan mga kababayan, magtutungo na po sa Supreme Court itong si Attorney Israelito Turion, which is ito nga po talaga ang dapat mangyari at maganap sapagkat ito po yung
karapat-dapat lang po sa ating nangyayari ngayon, di ba mga kababayan? So ituloy po natin ang ito nga pong kay Senator Bato patungkol nga po rito sa ano. So good news po mga kababayan, kasi nakita na po natin yung mga nunong video kanina ay latest po yun, ngayon lang po yun, no? Si Senator Bato ay safe ngayon mga kababayan, kaya tuloy muna natin ito sa mga iba pang detalye. Yan si Mean Los Baños. Mean, anong update dyan? Okay, mga kapatid, makakausap natin live si Senate President Alan Peter Cayetano, nakakahalal lamang kanina lamang sa plenaryo. Sir, congratulations is in order, sir. Due to God's grace at magandang gabi po sa lahat ng ating kababayan. Sir, siguro yun munang surprise. Na-surprise po ang marami dahil throughout the weekend hanggang kanina wala pong umaamin na meron at sinasabi kulang po ang numero. How did you get the numbers? Well, matagal na kaming na medyo umaangal sa direksyon ng ating Senado, disagreements no sa policy. Pagkatapos tuwing makakabuo kami, parang may pananakot na huhulihin si Senator Bato. So actually this morning ko lang nalaman na malapit na siya. As of Saturday night, sabi niya hindi siya makakarating. So even yung mga kasama namin sa majority, nagulat na lang kanina, but through God's grace, nabuo yung 13. And I think perfect timing kasi na-prove din ni Senator Bato na yung threat sa kanya totoo. Tama mga kababayan, tama pala ang ating mga napapanood dati at mga nireaksyonan dito na talaga nga mayroon na po talaga, hawak sana sila. Si Senator Bato na lang ang kulang. Ang problema nga, tuwing mararamdaman itong administrasyon na si Senator Bato ay darating dyan sa Senado, ay kanila pong hinaharang o tinatakot na huhulihin si Senator Bato. Until kanina talaga na nakita na nila na ito na siguro yung pagkakataon na darating talaga sa Senator Bato, kaya nga una muna nagpunta si IDJ at ito na nga rin pong NBI. So talagang ano mga kababayan, ano, talagang kita natin dito kung paano lumaro itong bangag administration na ito. Talagang sinasadya talaga nila na hindi papuntahin si Senator Bato at kikidnapin talaga at padalhin kaagad sa dahig. Kasi mismo sa loob ng Senado siya hinagod at hinabol, no? At gustong i-prevent na mag-attend siya. Before we go to Senator Bato, former Senate President Soto believes this has all to do with the impeachment. Meron nga. The proof of the pudding is in the eating. So, bantayan nyo kami at saka nyo kami husgahan. Pero dun sa speech ko mismo ay sinabi ko na po, di ba, sa lahat na hindi po to hindi mali po na ang impeachment ay basta lang i-dismiss because of politics, pero mali din na bigla mo namang i-convict na walang ebidensya. May proseso to at malaking bahagi ang accountability ng ating konstitusyon. So I can say anything here, but in the end, bantayan niyo po ang magiging aksyon ng Senado, especially na today, gumalaw na po o ginampanan ng House ang kanilang tungkulin. Maraming nagtatanong kay Senate President Soto, sabi niya ang forthwith ay after may akit ng articles of impeachment, they're gonna convene the impeachment court kinabukasan. Yun din po ba ang forthwith sa inyo? Nilinaw niya sa akin ngayon na to convene, but yung trial ay hindi agad-agad dahil may mga administrative processes. So ang kinukonsulta ko ngayon sa ating Senate Secretariat ay kung yung rules ay kailangan bang pag-usapan muli or i-adapt lang yung dati. So actually I will do everything you've said tonight, but I don't think there will be any delays and I don't think there are any machinations on the part of the new majority. All of us know that the Senate is on trial also, so we will do our best. So if the articles of impeachment will be transmitted by tomorrow, you will convene the impeachment court by Wednesday? I will update you tomorrow, di ba? Kasi I just have to look at everything, di ba? I don't want to speculate, but we will follow the Constitution, we will follow the rules. Okay, let's talk about Senator Bato de la Rosa. He's under protective custody. What does that mean, sir? That means that paninindigan ng Senado, ang tradisyon ng Senado, na hindi mo basta't pwedeng arestuhin sa premises, and we will wait for a final warrant of arrest from the court. So ang nangyari in the past, pagka na-exhaust lahat ng legal remedy,
at sinabi ng korte na valid ang warrant of arrest, in this case we want a valid court, a court of competent authority to validate that ICC warrant, then usually yung mismong senador na nagsusurrender. Before I turn you over to the studio, sir, so you will allow yung pag-serve ng ICC warrant pero hindi nyo iaalaw ang arrest kay Senator Bato? There's no reason not to accept, di ba, any subpoena, any filings, any pleadings. Having said that, you know, you cannot just use a piece of paper and then say yan na yon, hulihin na kita. And katulad nga nun, sabi namin, ano ba personality ni former Senator Trillanes? Siya ba'y sheriff ng ICC? Siya ba'y coordinator na ng Interpol? You know, you can't just show up here. Kitang-kita sa video, hinahabol si Senator Bato. I mean, may decency naman, di ba? Pwede naman mag-usap eh. So kung nakita namin everything's in order, why would we use the Senate for anything illegal? Sir, I think we have questions from the studio. Cheryl, Julius, are you there? Mamian, gusto ko lang malaman mula kay Senator Cayetano kung kailan sila mamimili ng mga bagong chairman ng committee. Hi Julius, medyo long day lang at no one expected it to start and end this way, no? Only to God's grace. It was really very difficult to get the majority, but we will have a caucus tomorrow. Then kinausap ko rin sila Senator Soto, sila Senator Migs na kailangan mag-usap-usap din lahat. So far nag-cancel ng mga hearings except for yung Ways and Means and Energy dahil presyo ng kuryente. Yun ang hearing na matutuloy this week. But we expect everything to normalize next week. And tama-tama din naman kasi everyone needs time to study for the upcoming impeachment trial. Senate President, siyempre pinag-uusapan din kung sino ang papalit kay Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee. Posible ba na si Senator Marcoleta ay makabalik sa Blue Ribbon Committee as chairman? Yun na. Anything is possible, but we all agreed that except for Senate President and Senate President pro tempore, pag-uusapan pa namin bukas. That's why even si Senator Joel, kasi actually, Julius, we were hoping 14 kami kanina eh. 14 or 15. So, nung nagkabotohan, doon lang namin nalaman. So, doon pa lang namin titignan yung mga committees. But I'm extending the arm of cooperation and unity sa ibang mga miyembro. So, marami sa kanila katrabaho ko the last 4 years or for that matter, the last 20, 30 years. So, I'm hoping we can have a bigger majority. Kung hindi, mas maraming independent na tutulong din sa majority. Senator, good evening. Si Cheryl Cosim po. Nabanggit nyo lamang na you were hoping Yon, mga kababayan, gusto nyo ba si Senator Marcoleta ang bumalik dyan sa Blue Ribbon Committee? Ako, una na kaagad ako sasagot ha, sa tanong ko. Kaya sagot din kayo. Gustong gusto ko dahil naumpisahan na yan ng Senator Marcoleta at si Senator Marcoleta ay tama ang direksyon. Makakamit po talaga ng taong bayan ng tunay na hustisya patungkol po sa pandarambong, sa korupsyon, sa plunder nito pong mga Marcos administration at kanyang mga kasapakat. ng 14 hanggang 15 na bilang, pero 13 lang yung nakuha yung bilang. Ano ang naging reaksyon nyo? Yeah, good evening Cheryl. Kasi may nangako sa amin na yun nga na pag 13, sila 14, sila 15 or magpakita lang si Senator Bato. So it went back and forth and you know, I won't point fingers pero alam nyo naman ang dynamics hindi lang sa loob ng Senado eh. Our country is going through some political turmoil. So there's a lot from the private sector, from the executive, from relatives ng mga senador. There's so many factors. But what's important for me is may integrity ang Senado at independent. So of course, ang 13 ay napakapayat na majority. That means I could be there for 1 day, I could be there for 2 years. So if we can build a better coalition, a more balanced and numerous coalition, meaning kung pwede tayo umabot ng 15, 16, mas gusto natin yon. Having said that, so ngayon 13 to 9, we're still going to work with them and of course offer them committees. So last question daw tayo at mag-a-adjourn si SP ng kanyang session. Okay, so yun pong dalawang pong nag-abstain, yun po yung inaasahan yung akala nyong makukuha nyo, yung kanilang boto.
Hindi naman po. Not necessarily naman po. They just, kasi yung friendships at loyalties dito, di ba? So like si Senator Migs, nag-abstain din ako sa kanya dati, kaya sabi ko nakaganti ka din. Si Senator JV was part of the leadership ni Senator Soto, was part of the leadership of Senator Migs, so hindi naman basta para lumipat. So there's a lot of dynamics, but we're going to be torn apart by, di ba, the issues on the impeachment, issues on ICC, but mas concerned kasi ako dun sa ekonomiya natin. I really think in the next 2-3 months, mas ramdam ng mas marami yung problema. Day 70 na yung Israel-US-Iran war. So I really believe we have to come up with a working Senate. Pero sino po yung dalawang pangalan ng senador na yon? Sorry, Mayan. Pwede po bang malaman yung dalawang pangalan ng senador na yon? I want to give them some pride. Marami kasing pag-uusap, and maaring mali lang rinig ko, mali lang yung pangako nila. So I was just saying as a fact, nung nabuo namin yung 13, akala namin 13 to 14 or 13 to 15. Siguro in the next few days magkwento tayo kung ano yung journey natin dito. But right now, we just wanna reorganize the Senate well. Definitely you will be working for more than 13 dapat, sir. Definitely. Okay, maraming salamat, Senate President Alan Peter Cayetano. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan mga kababayan, ito nga po ang Senado ay bantay sarado po tungkol nga po dito sa pangyayari ngayon. At ito nga pong si Senator Bato ay nananawagan po siya na talagang puntahan natin, huwag po nating pabayaan. Okay? Ito, naka-ready na pala itong mga kababayan, itong PNP, magmamanhantaw sila kasi may ICC warrant daw, i-enforce ang ICC warrant. Ano ba naman yan? I-enforce yung ICC warrant, wala naman po yung kakwenta-kwenta, hindi naman po tayo under nyan. Tuloy pa natin to. Update din to mga kababayan kay Senator Bato. Sir, kamusta po yung naging pagbisita niyo? Well, okay naman. Very thankful naman si Senator Bato dun sa pagkilos ng ginawa ng mga tao sa labas. Tapos wala pa siya tulog. And nakita ko very emotional naman siya dun sa nangyari ngayong hapon. Kwento niya. At yun nga, parang pinaghandaan talaga yung nangyari. And basically, very thankful naman siya na may mga nagpunta dito para magbigay ng pakikisa sa kanya. Kamusta po ngayon si Senator? Wala pa siyang tulog, tapos may yung sa kamay niya, may bandage. Pero mukhang okay naman siya. Sabi ko nga sa kanya, kasi bilis mo pa lang tumakbo. Nakita mo sa CCTV? Nakita ko sa CCTV eh. Saan po na magsistay for the night? Wala po ba sa office ni Senator? Anak ko, hindi ko alam. Pero sir, kasi yung mga kasama niyo sa labas, hanggang kailan po magsistay? Yun yung kailangan namin pag-usapan. Dahil ang tingin ko, yung marami naman dyan, talaga namang mga dedicated, sincere yung mga yan. Pero, siyempre, pagod din. Pero tingin ko, pagka bukas, makalawa, dadami rin naman yung lalabas eh. At magpapakita ng pakikisa. Kasi, hindi naman to simpleng suporta kay Senator Bato, kundi yung demokrasya natin, yung proseso ng batas, kung paano para bang, yun nga, kung kayang gawin sa isang senador, kayang gawin sa kahit sino Pilipino. So expected, sir, padadagdagan yung bilang ng tao ngayon dyan sa Jokno Avenue? Palagay ko. Hindi ako makapagsabi, pero sa tingin ko, dadami pa rin yung tao. At panghuli pala, yung institusyon ng Senado. Siyempre, ano yan eh, hiwalay naman yan sa eksekutibo at may sariling independensya yan. Dapat respetuhin din naman yung Senado. Sir, may nasabi po ba si Sen kung dito mula siya sa Senado mamamalagi? Natanong ko rin sa kanya kung paano nga yung mangyayari. At ang banggit naman niya na pasalamat siya kay Senator Cayetano doon sa proteksyon na binibigay ng Senado para sa kanya. Pero ayoko na mag-detalye pa doon sa kaso niya, doon sa kalagayan niya dito, kung saan siya matutulog kasi baka yung impormasyon lumabas pa, di ba? Do you have any info po kung ilan ba sa friends or allies ninyo yung possibly bibisita po kay Senator Bato aside from you? Ako kasi, kaya lang naman ako nakapasok dahil nga may mga kasama rin kami na very close sa kanya. So, siguro si Senator Bato wanted to thank me personally. Kaya pinapasok ko, pero may talaga yun yung security na dito eh. So hindi ko alam kung
paano makakapasok lahat, makakapunta lahat. Will you be staying overnight din po? Doon sa dito? Doon sa... I would mag-stay ako as much as possible, pero magko-coordinate kami kasi syempre papalit-palit hindi ko paano, hindi pa namin nala. Pagbaba ngayon, kakausapin ko sila. Sir, other matters, ngayong nagpalit ng liderato, maaaring magkapalit ng chairmanship, may pag-asa na kaya na maiharap yung 18 sa Senate Blue Ribbon hearing? Sana. Yun ang napaka-importante sa lahat sa nangyari ngayon sa Senado kasi sana makita ulit si Sergeant Cutesa kung sa poder ng Senado makuha nila at mapakuha si Sergeant Cutesa at maiharap yung 18 sundalo. Ako syempre, yung binabanggit naman dati pa na sila E.S. Bersamin, Secretary Pakandaman, Adrian Bersamin at saka si Trigib Olaybar, talagang iharap dito. May dalawa pa dyan, si Mark Tiksay at saka si Paul Estrada, na madinig natin para talaga malaman yung kabuang storya kung ano talaga itong nangyaring korupsyon sa ating bansa. Have you been coordinating po with former Senate President Pro Tem Ping Lacson about this? Ang coordination ko lang naman as far as yung kay Sergeant Cutesa, di ba, nung nagpunta dito. Pero yung unless ipatawag kasi kami ng Senado, let's say yung Blue Ribbon Committee, ipatawag ang 18 Marines, tutulong lang ako. Kasi desisyon pa rin naman ng 18 Marines yun yung pagharap nila sa Senado. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Ayan mga kababayan, si dating Congressman Mike Defensor naman, mga update sa Senado. At ito, tuldukan natin dito. Ano ba talaga, si Soto ba talaga ang totoong dahilan kung bakit nakarating po ang mga NBI at muntik pang madisgrasya, maaksidente si Senator Bato? Panoorin natin. Senador Tito Soto itinuro sa umunoy pagpapapasok ng NBI. Yung pala mastermind? Sa Senado. Ayon kay Senador Amy Marcos. Pakiulit mo nga. Pakibaba mo ulit. Senador Tito Soto itinuro sa umunoy pagpapapasok daw po ng NBI sa Senado. Yan ang nagpapasok yan o. Yan. Ganon? Oo. Sabi mismo ng Senadora Amy. Pakinggan natin. Yan ang mastermind eh. Jimboy Tihano. Jimboy! Kasunod ng naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang umano'y pagpasok ng mga NBI agents sa loob ng Senate compound. Pinangalanan ni Senator Amy si dating Senate President Tito Soto na umano'y nagbigay daan sa pagpasok at pananatili ng mga ahente sa Senado kasabay ng balitang may ICC warrant laban kay Bato. Ayon sa Senadora, ikinagulat ng ilang mambabatas ang presensya ng mga armadong NBI agents na umano'y nag-lockdown sa compound at nagsiyasat pa ng mga sasakyan habang hinihintay umano ang planong operasyon laban kay De La Rosa. Yan si Attorney Matibag na galing sa PDP. Ano man papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsuserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Kami. Tapos sasaktan yung mga kapwa senator. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain. Pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Kagulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito? Sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Kasabay nito, muling nabuhay ang usapin sa Senate Resolution No. 44 na nagsasaad na dapat munang mabigyan ng sapat na panahon ng isang Pilipino upang makagamit ng legal remedies bago isuko sa foreign court. Iginiit pa ng mambabatas na hindi maaaring basta ipatupad sa bansa ang anumang ICC-related action nang hindi dumaraan sa Korte ng Pilipinas. Jim Tejano, para sa 100% Balita. Ayan mga kababayan, ang magandang balita dito ngayon, dahil si Senator Bato ay secured na po, no? At ito nga, mayroon pang pahabol, magpupunta nga sa Korte Suprema na itong kampo abogado na si Attorney Jimmy Bundok at sa korte. Panoorin nga natin. Initial na pag-usapan natin.
Sir, kumusta si Senator, sir, sa loob? Sir, kumusta siya? We'll find out now. Si attorney, my partner, Attorney Bobet Torion, is inside with Senator Bato. Sir, saan siya nagpalipas ng gabi? Kaninong opisina? Opisina niya? Kay Senator Jinggoy? Sa office niya? Tapos ayaw ko, naglipat-lipat daw sila and I think they were in light spirits naman daw. Sir, may sugat ba si Senator? I have to find out kasi kahapon nung nakita ko siya parang meron. Pero nakabarong na kasi siya nung umabot ako sa loob. How's him daw po? Kamusta na siya ngayon? It's calmer now, pero siyempre we're always talking about just the legal remedies that are available to us. Una, writ of amparo, because there is imminent danger sa kanya. It is no longer a distant or imagined threat, but an imminent danger. So what's gonna happen next po? What are we expecting that will happen? God only knows, sir. God only knows. What our job is as lawyers is to make sure that first of all, we file the necessary petitions. Meron kaming dalawa so far na yung writ of amparo, and meron kaming ad cotelum na kung sakasakali lang makuha siya, mag-habeas corpus kami. Yeah, sir, for layman's term, how do we explain those petitions, sir? Ano yung pinaka-role nito? Yung mga writ of amparo po, mga habeas corpus are para na rin yung batas, but they are issued in the rulemaking power of the Supreme Court. No? Yung writ of amparo is pwede kayong mag-file dyan sa Supreme Court when any individual is threatened with imminent harm by any public officer or even private individuals. So it is essentially parang a bigger protection, form of protection order, parang ganun siya. But are we positive that the Supreme Court will grant this? Kailan natin to final, sir? We're filing that today. Today? File pa lang. Actually, I'm not sure if it has been filed kasi nga ang filing ngayon sa Supreme Court ay digital na. Okay. So baka na-file na ng staff namin. I have to find out now. Medyo tinanghali lang ako ngayon kasi meron kaming benefit show paggabi. Sir, is he willing to surrender sakali man na mayroong arrest warrant dito sa local court? We will find out kasi kaya nga po kami dito because it's our job as lawyer to inspect the authenticity of the warrants. Like kahapon may balita allegedly na may ICC warrant tapos it turned out sa aming paningin, it turned out to be spurious. So But the ICC has already confirmed it, sir, last night. Correct. Nakita ko rin yung balita na yun kagabi. Pero again, patingin. Kailangan namin makita kasi wala namang nagpapadala sa amin. And besides, alam nyo na siguro by now, lahat kayo baka experts na sa international law na kailangan dumaan yan sa transnational crimes. Philippine Center, tama? So, padaanin muna natin doon. And then, may balita din kami, puro balita, na yung na-transform na raw yung foreign warrant into a local warrant. Ang lagi po namin gusto sabihin, patingin. Patingin po muna. Hindi kasi namin nakikita eh. Nakaka-receive ba ng threat naman po si Sen? Ng threat na? Ng threat po. Physically? Ay wala na pong mas lalaki pang threat sa nakita natin dito kahapon. Naghabulan na nga. So paano, sir? He will stay here until when? Well, we're hoping first, we're hoping to get a reaction from the Supreme Court, no, with due respect to our justices. And then we will see. Kasi what we have here is, let's call it what it is, it's a constitutional crisis. So we're here to serve as officers of the court, to make sure that the crisis is averted. Sir, ilan po kayo legal counsel ngayon dito ni Senador De La Rosa? Hindi ko po mabilang. Yung opisina pa But lang you're one namin. of them, sir. Yeah. Yes. Law firm of Torion and Bondoc, tsaka yung Torion law partners sa Davao. Sir, kanina may nabanggit kayo, calmer. How do you assess that? Calmer now, in what manner, sir? Nung nag-uusap na kami kahapon after all the incidents, kasi we were here until late last night, kahit paano na may mga light engagements na siya in conversation. Pero hindi naman kami nagtatawanan. Pero they were eating already. I suppose that's a good sign. Saan siya natulog, sir? I have yet to confirm. Ang balita ko kasi, yung isa kong staff na nandun sa office niya natulog and nakikita niya doon si Senator. So sa office lang din po siya natulog? Hindi ko alam kung doon lang.
Pero nakatulog ba siya ng maayos? Yan ang malalaman natin ngayon. Pero attorney, in the meantime, diyan muna siya magstay sa Senate. Ito muna. Wala kang plano na labasan yung mga taga-suporta niya. Well, that is me as one of his lawyers. I advise him to stay. Yeah. Not at all to hide from any accountability, but to preserve the sovereignty of the Philippines. So reaction niya na lang sa presence ni former Senator Trillanes kahapon. Ang sabi lang niya is kumasa siya dun sa hamon ni Senador De La Rosa na sumama siya sa mag-serve ng ICC warrant. Should there be ICC warrant? Mahaba pong diskusyon yan. Ang una ko pong gustong tanungin sa kanya is quo warranto. No? Hindi yung quo warranto na petition, but yung quo warranto in Latin means under what authority. No? So we want to ask gently and respectfully the former senator, what is he here acting under what capacity? No, kasi may mga balita daw na supposedly confidential agency ng ganito, ng ganyan. Pero lahat po tayo, puro balita na lang po ang naririnig natin. We have to be shown proper documents. Pero in an interview, sir, he said that yun nga, kumasa lang siya dun sa hamon. So what's our reaction? Ano ba yung, hindi po ba usapang bata po yan? We're dealing with national security issues here. No? So, ayoko pong pumatol sa mga press gimmicks at mga sound bites na ganyan. I'm here as a lawyer. We have to be careful with our words. No? We have to bite our tongue when necessary. Buti naman ng talino ni Attorney Jimmy Bundok na sagutin yung ganun. Hindi niya pinatulan itong mga sinasabi dito na anong masasabi niyo dun sa hamon ni Trililing. Pambata lang yung hamon ni Trililing, hindi ko na kailangan patulan, soundbites lang yan. Sa totoo lang mga kababayan, pambata lang talaga yun. Katulad na lang din ng sinabi ni Tatay Digong noon na pupunta, sige, di ba? Kinagat naman nila. Talagang, alam mo yun, yung mga pambata lang, yung walang mga ka-sense, di ba? Walang ka-logic, talagang pinapatulan nila. Ganito po kapur ang tawag nito. Ganito ka-low ay ang intelligent itong ating administration ngayon. Lahat po sila napaka-bobo po ng ating mga ngayon, mga nasa gobyerno ngayon. Nasasayang po ang ating pera, yung tax ng bayan dito po sa mga pinapasahod na mga palamunin ng bayan na ito. Kasi biruin mo, napaka-bobo talaga. Bakit mo pa yun? Kumbaga, kaya naman sinasabi ni Senator Bato de la Rosa yun kasi alam niya may batas. Kahit pa sinasabi ni Senator de la Rosa yun, hindi naman yun ang tamang batas eh. Di ba? Ay nako, itong si pangalan nito si Trililing talaga mga kababayan, ano? O ito, mayroon pa rito tayong update pa rin tayo dito kay Senator kay Senator Bato. Senator Amy Marcos. Ito yun ito ngayon lang. Kasi kagabi Kamusta po, Senator Bato? Okay naman na kayo, Jim. Salamat at salamat talaga ko sa personalis sa tulong mo. Bobet. Senator Robin. Mabuhay! Kayong aking body-body, pinaka-loyal na body yan. Andiyan yan palagi all the time. Salamat may nagtanong sa akin ba't nagtatago si Bato. Ang lagi ko sagot, hindi po pagtatago yun, pagtataguyod yun, sabi. Tama, galing. Tama ka. Kung lang tayo, kung wala akong pangarap para sa ating bansa, ang pangarap ko lang pang sarili, I can be very careless. Ako, nag-iingat lang rin ako talaga. How can you fight if you are neutralized? Diba? You have to fight for this country. So, you have to preserve yourself. Salamat, Senator. Tsaka ngayon lang ako nakakita na kung sino pa yung hinuhuli, yun pa yung nag-e-exercise ng maximum tolerance. Kita mo naman. Pwede kayo lumaban ng alanganin pero you choose to follow the rule of law. Correct. Maraming salamat. Salamat din. Mabuhay ka. Ayan. Kamusta po, Senator Bato? Ayan, ang masigla at maayos na po si Senator Bato. Yan po yung update ha, kanina lang po yan, ilang oras lang po nakalipas.
At ito naman mga kababayan ngayon, ang update, yung kahapon nang nangyari sa Congress na nawala po sila ng saysay mga kababayan kasi ito pala, binuking sila ni Congressman Congressman Libeste. Ito palang nangyari sa kahapon mga kababayan. Senator Amy Marcos said those who vote for the impeachment will get 20 million pesos. Share ko lang ha. And I just want to make it clear if this is true or not. Because if it is true, then it should be made public. And if some are getting the 20 million and others are not getting the 20 million, then it should at least be fair that everyone who votes gets 20 million. And those who do not vote, hopefully should also be given that. Because this is taxpayers' money and should not be allocated on the basis of your vote on the impeachment. No one should lose their benefits for their vote today. And lastly, I would like to ask if the House Committee on Accounts and the DBM can release all data on the budgetary releases for MOOE or for infrastructure or any other budgets so that we can ascertain whether it is true or not what Senator Amy Marcos said. Thank you, Mr. Chair. Senator 20 million pala ang bigayan dyan. Ang laki para lang bumuto sa impeachment kay BP Inday Sara. Kaya naman nagtagumpay sila. I-impeach si BP Inday Sara. 255 daw yata mga kababayan ng mga congressman ang nabiyayaan ng 20 million. Ang tanong, saan galing yung 20 million na yan? Pwede ba pakisagot naman, Mr. Chair? Saan galing yung 20 million na yan na pinamigay sa inyo dyan? Magkano bang sahod ninyo? Pakiano nyo kung saan nyo dinala yan. Sino-sino yung mga aliases nyo yan? Meron din kayong mga Mary Grace Piatos? Putakitos naman sa inyo, chipi. Pakilagay naman pakiano nyo naman. Kasi 20 million din yan hahanapin ng taong bayan 255 kayo. 255 times 20 million, ilan yun mga kababayan? Kwentahin nyo na lang po. Bueno kabayan, punta na tayo dito sa mga nag-comment Punta na tayo sa mga nag-comment, basa na tayo. Teka na sa nabi. Basahin muna natin mga kababayan. Pakita ko sa inyo yung mga pangalan, baka nandito kayo. Mga nakarating dito sa dulo ng ating video live ay sabi dito, good morning BMR from Tabuk City. Uy, Kalinga yan, si Rolando Achuela. Tabuk Kalinga, masarap dyan yung kiniing. Tsaka yung mayroon sila dyan yung original sa kanila lang yan, yung kape. Ang sarap ng kape nila dyan. Watching from Singapore sir, sabi naman ni Richard Panerio. Nis Lids, magandang gabi po sir BMR. Watching from Calamba City, Laguna, Felicia de Galicia. Yun. Good evening, Sir Bimar. Watching from Tondo, Manila. Yun, si Maridel Lim. Lagi nagko-comment dito yan. Shout out. Watching from Belgium. Sabi naman ni Linda Villarreal. Uy, taga Belgium Europe ito. Sino ang dalawang senador na nag-abstain? Lovely 20 sweet ako. 29 sweet daw siya. Lovely 29 sweet. Si yun? Si Zuvere at saka si Ercito. Silang dalawa. Zuvere at saka si Ercito. Arirats Jula. Magandang araw, Attorney Harold Espicio. Okay yan, Attorney. Watching from London, United Kingdom. Watching from Taguig City. Sabi naman ni Ima, Uy, may mga taga-Taguig City nanonood. Watching you, Hagunoy, Davao del Sur. Saan ba yung Hagunoy? Rodrigo Pisyon. Malapit ba yan sa Santa Cruz? Davao del Sur, di ba? Shout out from Italy, sabi ni Liza Lavanza. Uy, Italy, buongiorno sa Italy Hello VMR. Uy, kumusta ka na? Ate Chari Victoria, kumusta na po kayo? From Kuwait, sir, sabi ni Maria Jima Kabantak. Anong ginagawa ng Supreme Court? Sabi ni Elena Villalobos. Glory to God in the highest, Lord Jesus Christ. Sabi ni Luz Ferrer. God is always great. Amen. Venus Abidin, good afternoon po, VMR Channel. God bless po sa lahat, sabi niya. Thank you Liza Takagi, God is good all the time talaga, sabi niya. Di magbawagi ang kasamaan. Tama ka dyan, Ma'am Liza Takagi. Congratulations, Sir Senator Alan Cayetano. Masaya ako dahil ikaw nandyan bilang Senate President. Congratulations ulit, sabi ni Mia Tan. Di ba mga kababayan?
Okay, maraming salamat po muli sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, naglalike at nag-share sa ating video. Pilipinas as always. Bye-bye!